Hi, maayong adlaw Pilipinas. By the way, ako si Margie Basham. Gusto lang ako i-share ako ang life nga nung naabot ko diri sa Amerika. Back 2019, namatay akong banang Amerikano. I salute him nga grabe gud siya o trials pud sa life as American soldier. So, it's hard. It's hard for us sa ako ang mga anak nga grabe kadikit sa ila ang daddy. Healing process for almost 4 years. Grabe, dili na ko ma-imagine nga nakaya na mo tanan. Especially Randall. Kay si Randall that time, ningon siya nako pagkamatay sa ilang dad. Mom, I cannot live without my dad. Grabe ka sakit. Gusto ko mahilak in front nila that time. But as a mother, I need to be strong. Nga di ko mahilak sa front nila. Kay once nga mahilak ko sa front nila, I know, dili sila strong. So, we need to do something. And I need to do something as a mother that time. Dili ko gusto nga moani og Amerika. O wala po ko'y ambisyon nga moani og Amerika. But I need to do something for the sake of my kids. I need to be strong for the sake of my kids. So, nag-process ko og papers. Ang visa nga ngalan nato ay W1 visa. I know it's hard to enter diri sa US, but for me, I feel my husband always there for us as our guardian angel. So easy for me that time. Everything smooth, everything approved. So, naabot ang akong visa that time, April 28, 2021, during my birthday. That time, I am 49 years old. Siyempre na siya ko. So, maod yun ito siya, binirthdayan ako, nga dili po ko malimot. So, pagtanaw na ko sa visa, si Hani mo'y nakakita sa visa, kato akong anak nga eldest, ingon si Hani, ma'am, need na ka mo larga, kaya ang imo ang visa ma-expire May 15, 2021. So, I make a decision nga need ko mo larga og ako sa wala na ko kuyuga ako ang mga anak kay need ko ako sa kay gusto ko makabalo ug unsa ako ang gamon kay dili ko gusto og akong apilon akong mga anak og bitbit unsa palay mahitabo og magka-problema mi di ko gusto mag-suffer akong mga anak. So no to nilarga ko May 11th 2021. So naabot ko May 12 2021. So, Manila to Korea to Atlanta. So, pag-abot na ko og Atlanta, syempre maamis ka, US, palaban. So, happy lang po ko kay ako nga tao nga strong. Nga, naman ko'y kaila sa Chicago. Dili po ko gusto nga makautang o kabubuton. And kabaw ko nga kaya na ko. Pamahala na to ako ba? Tawag pa ni no retreat, no surrender. Bahala na lang. So naabot ko sa Atlanta, Georgia. So pag abot na ko, diretso ko og Georgia, Atlanta daan and then Georgia ana. So ni-stay ko og hotel. So kanang hotel, free ang breakfast. Free yun ang breakfast. So aron malibre ko anang paniudto og panihapon, ana I use my initiative. Katong breakfast, mga scrambled egg or something, mga muffins, hinahinay na ko bitbit sa ako ang room
para malibre ko. Ana ba? Kay wa man ko kabalo, layo man tong restaurant, nga og maglakaw pa ko na wa man ko kabalo, wa po'y sakyanan kanang first timer didto ba sa Georgia. So ni-stay ko didto couple days, and then diretso atong gipuy-an nga balay kay nagrent atong balay ana. And then wala ko'y Filipino nga nakita, and then wala po ko gahuna-una og mo-join og mga community that time. Kay kabaw ko, strong ko. So akong cellphone, click na ko, roam for rent, and then after ana, so nakita na ko, so dito ko, nagpuyo. And then, next na pod, kanang nangita ko og trabaho. And then, wala pa ko'y kuha na to, wala pa ako'y sakyanan na to. So nangita kong trabaho ato, naamay ni tawag na ko housekeeping. Kini housekeeping. Kamao ko ng housekeeping. Ano kung dili? Filipino ni. So kamaog yung housekeeping. So mo to ang nanawag na ko, mo to'y pinaka-head mo ro to tag-iya ato nga company sa housekeeping. So ako siyang gi-explainan nga wala ko'y sakyanan. So alangan malakaw ko layo pug itong Lacuno no. Okay lang Pilipinas. Wala po'y bus. Ana. So ingon siya nga sige. I love Filipina, I love Filipina kay may kuno uguan, may kuno mantrabaho ba ana. So gikuha ko. So ang nahitabo ato, hatod kuha ko. So palaban ko atong tayma, ako ang mga kauban na ako'y kauban nga Cuban, Amerikana, lain-lain. So housekeeping. Pag sulod na ako, dagko kay ng balayan ng Georgia, murag mga mansion ba? Ana, katong na dito sa Buntod. Basta mga nice o balay sa Georgia. So, may kay kumulimpyo anang na ang CR. Agoy akong mga kauban kay ganahan man kay mo tawag na ko limpyo kong CR kay ang CR shine pero dili siya hugaw. Pero kabaw kag Pilipino grabe mo kuan og diskarte og limpyuhay. So until ato nagustuhan ko ang per hour na ko ato nga time dili ko malimot $20 per hour. Anak ko kini mo'y trabaho nindot ni. So May, June, July, August kato nga time ni-decide ko nga muuli kog Pilipinas kay gimingaw ko sa ako ang mga anak na homesick ko ba ana. So kato nga time ma-imagine ako nga month of May, naabot kog month of May, mga I think mga second week of May that time no abot ko 15. So mga pila ka adlaw ato nadawat na to nako ako ang Social Security. So meaning makatrabaho na ka anytime pag naato ana. Pero gipaabot na ko kong green card. Ako po dili po kumutuo ug di po nako makita ana. Naabot bitaw na ako ang green card mga a week. Pag abot na ako a week naabot akong green card. Pagtan-aw nako. Wow. Permanent residence 14 years. Imagine. So ako paging gitan-aw ug ako ba tungalon. So blessed. Wala ko pasagdai sa ako ang husband nga all the time nga ga-guide na ko unsay buhaton. So happy ko ato nga time. So tuloy ang akong trabaho ana. Tuloy ako ang trabaho nga as a housekeeper or something. Pero proud kaayo ko. Proud kay ko atong trabaho nice yun yung Filipino. Bisan asa ibutang, talented. Maog ito'y permiro nako nga trabaho diri sa US. Housekeeping. So, last week of August, niuli ko kay na-homesick na ko sa ako ang mga anak. So, niuli ko. So, pag uli na ko, agoy na quarantine man ko kay panahon pa man pud pandemic. So, ang requirements ato, need ka magpabook og hotel daan. Kay dito ka mopuyo 14 days. So no choice to nako. May pang OFW kay libre pa no. Ako wa gyud pagkalibre atong panahona. Abot kog Pilipinas. Gisurprise ako ang mga anak wala sila kabalo nga maabot ko. Ang nakabalo ra kato sila Judith ug si Marlene nga ga work sa amoa. Nga si Judith all around to siya, and then si Marlene siya mo ay nag-care sa mga bata.
So ug naa gani magtrabaho sa amoa, dili ko ganahan tawgon og servant og yaya. Feel na ko nga part sila gihapon sa amo ang pamilya. Ana. And then the time, so naabot na ko didto. Pag-abot na ko quarantine na mura jud kog buang atong hotel kay naabitaw naabot tayo ambulance nga madunggan ako. So naanam daytoy gikuha og na nagpositive na to. Sige jud kog ampo nga dili lang gyud ko magpositive kay unsaon naman ni akong mga anak. Walay laing gisaligan ako ra gyud ba kanang hugot ba nga ako ra. So ingon ko sige kog istorya sa akong bana. Randy, protektahi mga bata, protektahi gyud taon ko. Kay unsay may tabo nako, ambot unsaon na lang mga bata. Si Jeremy that time 3 years old pa. 3 years old namatay to iyang dad. So 3 bata pa kay si Jeremy that time. So unsaon na lang. Napa akong apo, napa si Honey. Na wa na gyud maingon na lang jud ko, murag good luck na lang gyud tanan. So 7 days nga nag-stay ko atog hotel. So swab test na to. Happy ko kay nagka negative. So ingon na dayon nga, ma'am, pwede na ka uli sa inyo. Di ko malimot ato September 1 naabot ko og balay. 2021 to, naabot ko balay. Sus kay akong mga anak nasiga ang mata naabot ko. Si mami. So happy kay ko naabot sa balay. And then ang nahitabo ato giburingan na noon ko sa Pilipinas. Kay murag naanad naman kong trabaho diri sa US. So September ko naabot, September, October, November. Ang nahitabo November ni balik ko diri sa US. Ana, pagbalik na ko sa US, nakigsabot na ko atong ako ang friend sa Chicago nga didto na pud ko pa Chicago. Sus kay nadawat man ko sa Ingalls Company sa Tennessee. So mo to, gikan kog Chicago, ni diretso na noon ko og Tennessee, Knoxville. So trabaho ko didto sa Ingalls Company, ang akong mga kauban puro lalaki. Pero wa jud ko nitug-an nga widow ko. Kay ang reason nga wala ko nitug-an, dili ko ganahan panguyaban ko. Ana ba? So tuloy ang life na ko dito. Duha ka bugto akong trabaho. So mo trabaho ko atong Ingalls Company. Grabe tong oras usahay. Trabaho ko og mga 10 hours o more than pa ato. Ana, and then paghuman giburingan ko kay homesick. Ni trabaho na pug ko 4 ka oras andang tuang unsa to nga company nalimot ko nga kana bitaw siya mura og kanang sa ato apa murag SM. Ang akong trabaho ato nakatawa ko kay tigpilo og mga sanina. Tigpilo ra, imagine na tigpilog sanina, mga sanina, mga bisan unsa din imo ang i-display. Ako may gikapoy atong trabaho. Di mo gyud ako makaya ng kanang grabe ka sisiw nga trabaho bitaw. So, I think 2 months ra ko ato nga time. Ni-decide ko nga mo give up. So, ni-concentrate ko ato ang Ingalls Company and then akong tulog ato either 4 hours o 5 hours kay nakalitan sa trabaho ba. Pag nakalitan ka sa trabaho diri sa US, o pwede lang di ka mo trabaho nga kanang naang trabaho lang ka puro nga di na matulog ba, no? So, happy tuloy ang life ana. Pero homesick gihapon kay siyempre akong mga anak dili pa nako kauban nga time. So pero na ko experience ug unsaon nako diri sa US nga mabitbit na nako akong anak. Kabaw na kog unsaon pa sikot-sikot. So November man to no, November, December, January, February, March uli kog Pilipinas. Pag uli na kog Pilipinas, mao na to kay ni-decide ko nga bitbiton akong mga anak diri sa US, si Randall o si Jeremy. So mao to July 15 amo ang flight ato nga time ato dayon 16 naabot mi sa Atlanta, Georgia. So Atlanta, Georgia naabot mi diri sa Florida. Kay ang istorya ni Randy, last words sa ako ang husband, you gonna bring the kids sa Florida. Ug wala man po ko kabalog asang Florida. Kay dako man ning Florida.
Wa po siya niingog Orlando, Miami. Ana. So ni connect ko, ni join ko og Filipino community. Nga nangutan ako asay area sa Florida nga gusto nako dadon akong mga anak nga simple ang life, dili city. Ana kay gusto nako ang akong mga anak nga modako nga simple og life. Dili ko ganahan ang city. So mao na to. Gibit-bit nako akong anak. So pag abot diri Port St. Lucie mi paingon. Makatawa jud ko atong time. So gi-enroll na nako akong mga anak, gi-enroll sa school. Mauni kuha na bang requirements mauni. So si Randall, si Jeremy okay na sa school. August 10 magpasukan ato. July 22 minaabot 2020. July 16 minaabot 2022 ana. So August 10 pasukan 2022 naabot ko kauban na mga bata. So okay na ila ang eskwelahan, okay na tanan mga requirements, tanan-tanan okay na tanan ana. So niingon ang school nga si Randall, si Jeremy need mo enroll og special subject. Ingo nga unsa nga special subject, ma'am, ana. Ingon siya nga English. Ingo nga pwede ba nimo istoryaon akong mga anak? Ana. So gistorya nila ako ang mga anak, akong mga anak fluent noon og English. So dili gyud sila makuan kay ang reason natong i-enroll og English para dili daw mabuli kay base dili og fluent og English. So far si Jeremy, si Randall palaban kay mga fluent og English. So while si Jeremy, si Randall ni eskwela, ako sad nangita pud ko og way og unsaon ako nga unsay mga requirements usay gamon. So ni eskwela ko ato og kanang need ko og kanang certificate sa caregiver. Kay gusto na pud ko mag-change na pud og lain nga dili na pud housekeeping, dili na pud to katong pareho atong Ingalls company nga ako ang gitrabahuan. Ana. So gusto na pud ko mag-change, gusto ko mo bantay og tigulang that time. So ang nahitabo ato need ko og certificate sa caregiver. So ang gigama ato na ako'y certificate sa caregiver. And then na CNA na pud ko. Ana, CNA. So ni-take og exam anang kanang sa CNA. Ana, so license sa CNA na pud ko ana. So pag human ato, napagani ko certificate ato nga pwede ko anang agent sa health and insurance agent, pasar ko ato. Ang passing ato, I think 80. So ang nakuha na ko nga score ato 90. Ako lang tong nagkuan ba nag-apil-apil ako atong agent kunuhay para mahibaw-an ako unsay klase nga exam kanang diri sa US. So ang nahitabo ato mao na to na ako'y mga certificate. Wala ko'y sakyanan. Wala pa ko'y sakyanan ato. So need ang sakyanan diri sa US, dili katrabaho way sakyanan. So because of VA, gitabangon ko sa VA og katong isa nako nga katong friend nga katong gipuy-an namo nag-rent mi niya og kuan kanana ang nag-rent mi og room sa iya ang house. So niadto ko dito og kuan, niadto ko og kanang na ang murag kapareho sa ato aba LTO, dili man tawag LTO na diri lahi ba. So naadto ko dito. Pag adto na ko dito, take ko exam. Pag take na ko og exam, ko na mauna ni ron. Pero ang nakanindot na ko ato nga time, sa wa pa ko ni take og exam atong tua, naa na ko'y sakyanan daan. Ang ako ang gigamit ato nga time, lisensya sa Pilipinas. So naa na ko'y idea og unsay rules diri sa amo ang gipuy-an og unsay rules ana nga unsay mga rules sa mga traffic mao ni ana kay lahi man ang rules diri kay sa Pilipinas. So mao to pag take na ko og exam, kabaw na ko mo answer kay naa naman ko experience og unsaon kay agi atong nag-drive na ko ba. So pag abot pasar ko, alipay kay ko pasar ko. Ingon man nga naapay actual driving test. So mao to actual driving test, so lucky pasar gihapon ko. So that time nakalisensya dayon ko. So katong lisensya nako nakakonek sa ako ang green card for 10 years. So man na to, drive na ko, start na ko og trabaho na dayon ko. So pag trabaho na ko anang naa, bantay kog tigulang.
the time dili ko malimot ato nagbantay ko pero meron akong gibantayan 96 years old sa Jinsen. Gwapa siya pagkatigulang, kwartaan sad siya pagkatigulang. So akong trabaho ato permero duha pa to, duha. Trabaho kog FedEx. So ang trabaho na kog FedEx ato nga time start kog 10 o'clock sa 9 o'clock sa gabi until 5 o'clock sa buntag. Kay nga no, need ko muuli kay ako patong pukawon akong mga anak i-prepare kay mangiskwela pa tawon. So pag humanana, matulog sa ako kadyot, pag tuan na sila sa eskwelahan, muadto na pug ko atong matulog kadyot, muadto na pug ko atong kuni. Katong tigulang ako siyang batayan mga pila ka oras. So ako mang bana-banaon mo gawas ang mga bata karon. So paggawas mga bata, maguna-una dayon ko og abot aya ng mga bata kay ngano magkalit-late ka na wala na. Patay unsaon na lang need nimo protektahan ang bata dire. So mo toy na nahitabo nga palaban. Happy ko palaban. Kaya nako makipag sabayan sa kanang mga trabaho ngayon ana. Walay tawag ani walay kanang ni-recommend nako nga mo trabaho ka diya. Wala. So happy ako mga anak, happy ko sa nahitabo nga proud. I am proud. Dili man siguro tanan nga inahan nga mabitbit ang anak diri sa Amerika nga wala kay koneksyon, wala kay kamag-anak, wala kay friend, wala kay close friend, pero wala ko ni adto nila kay di lagi ko gusto nga makautag ka bubuton. So happy ko. I am proud nga widow ko that time nga kaya nako tanan for the sake sa akong mga anak. So nakaya na mo ni Jeremy, nakaya na mo ni Randall. I am blessed nga maski si Honey wala kauban panamo dire, one day makauban na namo si Honey. Thank you kaayo. Mao to akong story nganong naabot ko diri sa Amerika. Dayon akong mga anak wala may problema kay American citizen man akong mga anak. So easy ra kaayo mabitbit akong mga anak diri sa Amerika. Salamat jud kaayo ninyo tanan. God bless all.